DXMD number one. Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang DXMD. Balitang puro katotohanan, walang kinikilingan. Balitang dapat niyong malaman. Mga balitang nakalap sa loob at labas ng bansa, aming tinutukan. DXMD. Magandang hapon, Araan! Magandang hapon, Cotabato! Araw ng Martes, ika-19 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Ako po, si Chonsi Pilingon, inyong tagapagbalita. At ako naman po si Roachfield Baka, inyong lingkod, taga-pamalita. Ito ang mga nagbabagang balita. Tibuloy dinala sa Philippine Heart Center. Alert Level 2, nananatili sa Bulkang Kanlaon. Illegal drug rate sa Bilibid, talamak pa rin. Libo-libong sundalo ng Russia at North Korea naghahanda sa pag-atake sa Ukraine. Ang oras natin ngayon ay 7 minutong nakalipas ang alas 5 ng hapon. Apollo Kibuloy dinala sa Philippine Heart Center matapos sumakit ang dibdib. Para sa buod ng balita, narito si Eliza Milla. Kinumpirmahan ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na maaprubahan ng korte ang medical for law nito. Dahil sa pananakit ng dibdib at irregular na heartbeat, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jane Fajardo, dumaing ng pananakit ng dibdib si Kibuloy noong ika-7 ng Nobyembre, kaya't dinala na ito sa Heart Center noong ika-8 ng Nobyembre, araw na Biyernes, para sa ilang medical check-up. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakatakda na sanang ibalik si Kibuloy sa Camp Crame noong ika-12 ng Nobyembre, araw na Lunes. Subalit muling inaprubahan ng Pasig RTC ang extension nito sa ospital. Balik sa inyo, Chonsi. Alert Level 2, nananatili sa Bulkang Kanlaon sa kabila ng patuloy na aktibidad. Para sa mga detalye narito, si Mika Rose Puraya. Nagbuga ng nasa 1,000 metro ng taas ng Proma na may kasamang abo. Ang Kanlaon Volcano ayon sa PBOX, bukod dito naglabas din ng 3,927 na tulinada ng sulfur dioxide. Ang bulkan noong Sabado, ika-9 ng Nobyembre, nanatili ang alert level 2 sa Mount Kanlaon. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 km permanent danger zone. Balik sa inyo, Rog. Maraming salamat, Mika. Kami ay magbabalik matapos ng maikling patalastas. Pagkapait sa kahimtang kung ang atong kalawasan adunay gihambin nga mga balatian sama sa pamahol, panuot, sakit sa lutahan ug tiyan, rayuma, sakit sa ngipon, pinaakal sa mga mananap ug uban pa. Huwag tang kinintanan sa panyawan. Paminaw nato ang testimonya human ni gamit og panyawan lenemet og panyawan herbal capsule. Ako di ay si Juni, 50 anyos. Sa una, dili ko kalakaw. Nagkamang-kamang na lang. Nagkaroon naman to, tungod dito sa katiguan na ba? Niagi yun og banhod, uy. Nanghubag ang tuhod. Anong kabulan ako tong kamang-kamang dito sa taas, uy. Ako nga nag-iyang kauban sa trabaho. Nag-ingon na, gamitin panyawan element oil o panyawan herbal capsule. Kaya pinakakusugan na. Duha ka bulan, pagkakangakan na siya. Mautong ni action akong tindog, uy. Naulian ko, sige na kong gamit o panyawan. Ang oras natin ngayon ay 12 minutong nakalipas ang alas 5 ng hapon.
Kayo pa rin ay nakikinig sa DXMD 102.9 Radyo Balita. Illegal drug trade sa Bilibid, talamak pa rin. Drug suspects gumagamit ang cryptocurrency. Mas papalakasin ng Administrasyong Marcos ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John B. Cremolya, kabilang ito sa tinalakay nila sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon, ang patawag na pulong ay may kaugnayan na rin sa mas makabagong paraan ngayon sa kalakalan ng illegal na droga, kung saan ginagamit na rin nila ang cryptocurrency. Sa pulong ng ilang law enforcement agency, natuklasan na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Patuloy na ang ginagawang investigasyon sa mga posibleng sangkot dito. Balik sa inyo, Rog. At yan ang mga balitang aming tinutukan. Muli, ako po si Rog Philbert Batag. Ako naman po si Sean C. D. Pilingon. DXMD 102.9 Radyo Balita. Puro katotohanan, Walang kinikilingan. DXMD Radyo Balita. DXMD number 1.